Maingay ang mga ibon sa labas. Usapang pagtitipid tayo ngayon. May mga bagay na, alam mo yun, buwan-buwan natin siyang binabayaran, pero hindi naman natin nasusulit. Ano ba yung mga yan? Isa sa mga halimbawa, credit card, nagbabayad ka ng membership fee, pero hindi mo naman ginagamit. Plan sa mobile network, lalo na kung postpaid ka, tapos hindi mo naman nasusulit. Nagbabayad ka ng Netflix on a monthly basis, tapos hindi mo rin naman nasusulit. At nagbabayad ka ng cable TV nang hindi mo rin nasusulit. So sa video natin ngayon, mag-unbox, magsiset-up ng ating GMA Afford the Box. So, tara na! Ano bang makikita natin sa setup box? Sa harap, mayroon itong power button, channel up, channel down, IR receiver para sa remote control, and isang USB port. Sa likod naman, may makikita kang antenna in, antenna out, coaxial port, isang HDMI, at isang set ng RCA port. So, ito yung red, white, and yellow. At of course, yung kanyang power cable. Since nasa kwarto tayo, gagamitin natin ay ating computer monitor. Meron tayong HDMI port, HDMI cable. So, i-maximize na natin. Huwag na tayong gumamit ng RCA. So, connect natin ating HDMI cable sa ating setup box. So, i-connect din natin yung ating antenna dito sa antenna in. Okay. Then, power on natin siya. Cristel Abelio, Aklan. Mateo, Iloilo City. Yan. So, nakakapanood tayo Miss Universe 2020. Gagawin natin ay i-reset natin siya. Okay, so punta tayo sa menu. Tayo sa system, then restore factory default. So, restart natin siya. Click OK sa remote. So, yan. Ang una niyang itatanong sa iyo is yung municipality. Bakit? Kasi itong municipality na to is dito niya ibabase pag magbibigay siya ng warning. And hopefully wala tayong matanggap na warning. So,
Okay, so currently nag-i-scan na siya. So, antayin natin progress. Antayin natin siya matapos. Okay, so tapos na yung basic setup ng ating unit. So, naset natin yung location, nakapag-scan na siya ng channels. Isa sa napansin ko, since sinet up natin siya ngayon dito sa kwarto, and previously sinet up ko siya sa baba, sa sala. Isa sa napansin ko is ang dami niyang nasagap na channel. Considering na parehong indoor, halos katabi niya lang din yung antena. Yung mga channel na nasagap natin, no? And yung iba sa nasagap na channel, walang lumalabas. For example, si CNN, wala. So may mga channel na nasagap na walang lumalabas, walang display. So, i-try naman natin. Ilalabas ko yung antena, then magre-re-scan tayo, then check natin kung ano magiging difference. Mas maganda yung naging reception niya nung nilabas ko yung antena niya. I-try natin na mag-search ulit, no? So, mag-i-scan ulit tayo. Okay. Okay, natapos siya mag-scan. So, napansin ko, yan, kanina, 21 channels lang yung nasagap niya nung andito yung antena sa loob. Then, ngayon, nung nilabas ko yung antena doon, actually doon siya nakakabit sa downspout plumbing. Okay, so, ito yung cable galing sa loob. Then, pababa, then, pak! Dito siya nakakonect sa splitter. Yan. Then, ito yung galing sa loob. Ito naman, yung galing dun sa dating, cable provider. So, yung nasa left side, ito yung kabilang dulo nung kanina, yung sinusunod natin na coaxial cable, no? So, itong nasa kaliwa, ito, siya yung nakakabit dun sa receiver ng signal ni cable provider. Then, itong isa naman, ito yung dulo ng indoor antenna ni for the box. So, ang problema ko ngayon, pareho silang male. Yan, as you can see, pareho silang male type na coaxial connector. So, kailangan natin ng adapter ng coaxial coupler para mapagdugtong natin siya. So, gagamit tayo nito para ma-connect itong dalawang to. So, tara, connect natin. So, yan na yung antena ng ating for the box. So, since magnetic yung base niya, diyan ko na siya kinabit para ma-maximize na rin natin yung silbi ng antena. Then, yung excess cable yan, niloop ko na lang siya dyan. Then, ito yung connection. Yan. So, dito nagdudugtong yung yan, para malinaw. So,
Diyan nagdudugtong yung ating pinadugtungan ng ating antena at yung cable papunta sa loob. So, na-install na natin. I-test natin ngayon ang ating TV. Okay, so gumagana, no? Lower lang natin muna yung volume. Mag-scan tayo ngayon, no? So, edit program or stitch transparency, auto scan. Yes. Yan, tapos na siya mag-scan. So, check natin. Okay, total of 69 channels yung masagap niya. So, mas madami pa rin, no? So, unang test natin, nasa loob ng kwarto, parang 21 channels lang, something. Then, nilabas natin sa yung antenna, nilabas natin sa labas ng kwarto, mas dami. Then, ito, nung inilabas natin pa siya, nilagay natin siya dun sa labas, mas magandang pwesto, mas marami pa rin siyang nasagap na channel. Okay guys, so dito na nagtatapos ang ating video. Disclaimer lang, yung clarity ng video na nakikita nyo is depende yan sa location. So most probably, dito sa area namin, malinaw, pero pagdating naman sa ibang area, for example, outside Metro Manila, pwedeng malabo or hindi pa siya serviceable ng GMA setup box. If you like this video, don't forget to put thumbs up. Kung meron kayong katanungan, just put some comments below. Subukan nating sagutin yung comment na yan, no? Kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na para updated ka sa future video namin. Again, this is Don of Iya Pamilya, signing off. Ciao!